Salamat po muli sa inyong oras ng pakikipag-aralan ng salita ng Diyos. Welcome po sa lahat ng aking mga kamag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sapagkat muli tayong nagkaroon ng opportunity to study His Word so that we can apply it sa buhay po natin. Hindi po lamang yon, the desire of Maniwala Online Bible Study is to try to make people believe on Jesus as Savior and Lord. Ito po ang ating goal, na ang tao ay maniwala kay Jesus at lumapit kay Jesus sa Kanya bilang tagapagligtas at sa Kanya bilang katotohanan na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nakikita natin ang mga katotohanan itinuturo sa atin ng ating Diyos na mapagpala sa lahat. The truth is, this is the last and final installment po ng ating series, Reasons I Believe. Mahaba-haba din po ang ating paglalakbay sa series na ito, and enjoy it. I hope that you also enjoy ang ating po mga tinalakay sa series na ito. There are a number of topics that we skip in our discussion po. Since this is our last installment sa tinatawag nating kumbaga sistematikong pag-aaral ng salita ng Diyos, nagsimula sa God hanggang at ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga last days or last things. And I need to tell you that our discussion today ay akin pong kinuha at ginamit ang materials po ni Dr. Jack Cottrell, From Now to Eternity, which is volume 12 po ng the Christian Restoration Association na kanya pong ipinablish. So today, let's talk about reasons I believe heaven and hell. Bakit nga ba dapat tayong maniwala sa langit at sa impyerno? And let us talk, first of all, heaven. Pag-usapan po muna natin ang patungkol sa langit. Now, I will give you basically the description and how the Bible describes heaven. Because I believe that the Bible, at na-establish na po natin ang authority ng banal na kasulatan sa ating buhay, at na-establish natin ang kaphamalaan niya, ang autoridad niya sa buhay natin. And I believe that the Bible speaks highly and it speaks a lot about heaven and hell as well. Kaya ang ating pong gawin, let us see how the Bible describes heaven. What can we learn about the description about heaven? At yun po ang ating goal ngayon. Now, we need to understand that heaven or heavens refer to, una po, yung tinatawag natin the cosmological or physical heaven. Pangalawa po, ang heavens ay it could refer to the divine heaven, which is the pure divine essence of God. Pangatlo po, heavens could refer to the angelic heaven or throne room. And fourthly, na panghuli, heavens could refer to the eternal future heaven or the eternal home of all believers. Pag-usapan po muna natin yung description ng Biblia, ng banal na kasulatan, doon sa tinatawag nating the cosmological or physical, visible heavens. At kapag po sinabi natin cosmological or physical or visible, ito po yung the skies above or the outer space. Yan po yung cosmological, cosmos, which is literally the world. And so the cosmological heaven, this refers to the part of the cosmos, the visible universe that is not the earth. Yung kalawakan, the visible universe.
The Bible uses heaven as any aspect of the universe that is above us or overhead. Ginamit po ng Biblia yung salitang heaven sa universe, sa kalawakan na nasa itaas natin. Tandaan po ninyo mga kapatid, one of the things that we need to remember about the Bible is that ang mga writers po ng Biblia ay sumulat based on geocentric perspective. Geocentric, earth-centered perspective. Kaya siyempre sa sumusulat ng Biblia na nasa itaas ang mga langit, of course sa isang sumusulat nasa itaas ang langit. Nakikita niya when he looks up, nakikita niya above ang langit. On the tinatawag po nating geocentric perspective. Sa isang sumusulat na nasa sanlibutan, na nasa Earth, ano po. Kaya makikita po natin yung geocentric perspective ng sumulat kapag nakita natin yung mga salita na nasa itaas, ano ho, the skies above, ano, or highly or exalted or nasa mga itaas, ano, mga ganyang bagay. Cosmological heaven, it also refers to the air where the birds fly. At marami pong scripture na tayo pwedeng mabasa dyan. But we will only read one verse. Ang sabi po ng Mateo 6:26 ay ganito, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik, ni nagsisikapas, ni nagtitipon man sa mga pangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Sabi po dito, masdan ninyo ang mga ibon sa langit. Yung pong cosmological heaven, yung pong tinatawag nating physical or visible heavens, it refers to the air or it could refer to the air where the birds fly. Kagaya nga po ng ating binasa sa Mateo 6:26. Gayon din po mga kapatid, ang tinatawag nating cosmological heaven or visible heaven. It refers to the atmosphere where clouds exist. Yung nakikita natin yung mga ulap. Psalm 147 verse 8, and kung saan din po where the rain, the snow, and the hail ay nagmumula o nanggagaling. Mabasa po natin sa awit 147, talatang 8. Ang sabi po dito, na nagtatakip sa mga langit ng mga alapaap, na siyang naghahanda ng ulan sa lupa, na nagpapatubo ng damo sa mga bundok. Kaya ang langit po may iba't ibang kalalagayan, may iba't ibang dimension, may iba't ibang sitwasyon, ano? Pardon for the lack of exact word, pero hindi pag sinabing langit ay yung ating iniisip na langit, ano po, na invisible. Kasi tinatawag din po where the clouds o nasaan ang mga ulap, tinatawag din po yan mga kapatid na mga langit. Mga langit ng mga alapaap. At gayon din po mga kapatid, cosmological heaven also refers to the sky as such. The firmament or expanse where the heavenly bodies are. At ating pong babasahin ang aklat ng awit, kabanatang 11, talatang 1. Ang sabi po dito, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalawalatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Makikita po natin dito yung salitang kalangitan na nagpapahayag ng kalawalatian ng Diyos at ipinakikilala sa mga tao nakakakita, nakikilala natin ang kalawakan at pinakikilala sa ng kalawakan na may gumawa
na may gumawa ng kalangitan na yan na nagpapahayag ng tinatawag po nating kaluwalhatian ng Diyos. Kanina po pinag-usapan natin yung cosmological, physical, or visible heavens. Ngayon ay puntahan po naman natin ang description ng Biblia sa tinatawag nating the theological, pagbubulay-bulay po ng theolohiya, or invisible heaven. Now, kapag po ang atin naman pag-uusapan na yung invisible heaven, may iba't iba din pong kategorya at may iba't ibang dapat tayong maunawaan regarding this. Una po, we need to see what the Bible says concerning the divine heaven, which is God's very being or God's pure divine essence. And so, mahalaga po na ma-distinguish mo natin yung the divine heaven. Yung pagiging sino ng Diyos, pagiging siya ng Diyos. We need to understand po na heaven is the divine dimension at ginagamit ko po yung salitang dimension. And please we need to caution everyone. Kinakailangan bigyan natin ng babala ang bawat isa that do not imagine a place or space sa tinatawag po nating heaven na para bang God is contained in that space. And I know this is our understanding of God is contained by heaven. Parang naroon sa loob ang Diyos sa isang lugar. Tandaan po natin, napag-usapan po natin sa mga nakaraan na pag-aaral natin, yung tinatawag nating that God is unlimited by space. So, hindi siya pwedeng hawakan ng lugar. Hindi po siya pwedeng hawakan because God is unlimited by space. So, sa halip na magkaroon po tayo ng imaginary place, imaginary space, let's talk about dimension, the divine dimension. In this sense, heaven is not a place where God dwells or parang nasasakop ang Diyos or parang na-envelope ang Diyos. But the heaven here, the divine heaven, is equivalent to God. Sometimes heaven refers to God himself. God and heaven are closely related, that heaven may be defined as wherever God is. Heaven is wherever God is. Kasi one of the aspects of heaven is the divine heaven, God's very being or pure divine essence. Sometimes heaven refers to God himself. This is the reason it is better to use the term dimension than place or space. Because God does not occupy a space in which He moves. Tandaan po natin, God is spirit. Yung pong tinatawag nating spirit na invisible, non-spatial, ibig sabihin space, not bound by space. Pag sinabing non-spatial, hindi po yung SPE, kundi SPATIAL. Not or non-spatial, ibig sabihin po siya ay omnipresent or all present. To speak that God is in a divine dimension means that God is present. God is present to every point of our space without actually being in our place, in that place. Because God is present to every point of our space. He is unlimited by space. God is spirit. And therefore, hindi po siya limited by space. Minsan nga po ginagamit yung salita sa kagaya sa Nehemiah chapter 1 verses 4 and 5, the God of heaven. Because heaven
And wherever God is the same, equal. Binabanggit nga din po na our Father who is in heaven, but it should not be understood na para bang hinawakan siya ng langit. Nako. In a sense, wherever God is, can be called heaven. Yun pong ibig sabihin natin. Now, Psalm 14 verse 2 and Psalm 102 verse 19, mga kapatid, ay makikita po ninyo dito yung salitang from heaven and high above. Ito yung sinasabi ko kanina, from the perspective of the biblical writers, from the perspective of earth, where he was. Ang biblical writers po ay nasa mundo ng sinusulat nila, kinasiyahan ng Diyos. But from their perspective, ginagamit nila yung from heaven or yung mga salitang high above, kagaya ng awit 14:2, God looks upon us from heaven, or yung kagaya ng awit 102 verse 19, He looks down, He looks down from His holy height. From heaven, the Lord gazed upon the earth. Please understand po, God is not literally high above us. Well, He is exalted, mataas po siya, because that's why we give glory and honor, but that is not yung pong space, yung lugar, place, yung high above. Sa pagiging majestic, of course, God is high above us. God is totally distinct from creatures. Ibang usapan po yun. Pero pag pinag-uusapan po yung space, ay hindi natin pwede sabihin God is above, high above us. His divine existence is always, tandaan po natin, immediately next to us. Kaya yung mga salita pong high above, or God looks upon us from heaven, na parang nasa itaas siya, tumutungo siya, tinitingnan, ito po ay symbolic or figurative. Tandaan po niyo mga kapatid, foundational truth, unang Timoteo 6:16, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao, o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. So doon po sa tinatawag nating the invisible heavens, meron pong the divine heaven. Pero doon din po sa invisible heaven, meron din pong tinatawag na the angelic heaven. Now, kapag sinabi po natin angelic heaven, this is also the throne room. Heaven is the divine throne room located in the invisible universe, in the spiritual cosmos where angels dwell. Imagine po, saan naroon ang mga anghel? Well, alam natin ang sagot, angels are in heaven. Angels are in heaven. Tandaan po ninyo, pinag-aralan natin, even angels were created beings. Hindi po sila distinct from us. Sila po ay created beings. Only God is uncreated. And so, angels are in heaven. Naroon po sila sa nalang na divine throne, invisible universe, hindi natin nakikita, or invisible dimension. Kagaya po ng ating mababasa sa Mateo 22, Mateo 24, at saka sa Apocalypse chapter 5. So this is also the heaven John entered into in a vision. Doon po siya pumasok sa langit na yon, chapter 4 verse 1 ng Apocalypse, at present time in his glorified human body, Jesus seated in this heaven upon the heavenly throne at God's own right hand. Kagaya po ng sinasabi ng Acts 2:34, 3:21, and 7:56. This is also the heaven from which He will return at the time of His second coming. Ito po yung angelic heaven
or the throne room. Dito po magmumula si Jesus pagbabalik niya sa lupa na kagaya ng sa kanyang second coming, kagaya po ng nabanggit sa 1 Thessalonians 1:10, chapter 4 verse 16 and 2 Thessalonians 1:7. Hindi po lamang divine heaven ang invisible heaven, hindi po lamang angelic heaven, meron din pong binabanggit ang Biblia na the final future heaven, which is the eternal home of all Jesus' followers. At ito po ay binabanggit at naunawaan din na sa Biblia, the new heavens and new earth. Bagong mga langit at bagong lupa. This is the final future heavens. The eternal home ng bawat isa na sumampalataya, nagsisi, nahugasan ng dugo ni Jesus sa tubig ng bautismo. The present universe will be replaced with new heavens and new earth. Maliwanag po mga kapatid na itong ating kinalalagyan na bulok, punong-puno ng kasalanan, ito pong ating ginagalawan na earth and even yung cosmological heavens, yung physical heavens, yung visible heavens, mare-replace po niya yan, mare-replace siya ng new heavens and new earth. If you want to see the scripture, 2 Peter chapter 3 verses 10 hanggang 13 and Revelation 21 and 22. Basahin po natin mga kapatid yung Apokalipsis 21, 1 hanggang 3. At ang sabi po dito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, nanandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Maliwanag po mga kapatid yung salita dito na ginamit na magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Gayun din po sa ikalawang Pedro na ang sabi po ng Biblia sa ikalawang Pedro 3:13 ganito. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Sapagkat mapaparam ang dating lupa at ang dating langit, yung visible, yung cosmological heaven. Mapaparam yan sa chapter 3 verse 10. Makikita ng mainit na po, it will be refined, marirefine po yan, lilinisin, it will be purified. At ang magiging way ng purification po mga kapatid sa pamamagitan ng apoy because the fire represents purification. Kaya magkakaroon po ng bagong langit at bagong lupa, which is the eternal home ng ating mga lahat ng mga mananampalataya. Kaya maliwanag po yung sa Matthew chapter 5 verse 5 na ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 5, that's why kahit po yung pong tinatawag natin dito sa Mateo chapter 5, no? Yung lahat ng mga pinagpala, it refers to it probably refers to the future kingdom of God, no? Ang sabi nga po ng chapter 5 verse 5, mapapalad ang maaamo
sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mamanahin nila ang lupa. Kasi nga, magkakaroon ng eternal home, future eternal home, sa pamamagitan ng bagong langit, bagong lupa, kung saan naroon ang mga banal. Kaya naroon din po yung chapter 5 verse 8. No? Nasabi doon, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. It refers probably for something in the future. Now, this is not exactly God's divine pure being na parang makikita nila ang Diyos. Pag nasa langit na tayo, makikita na natin ang Diyos. Wait, unang Timoteo 6:16. 1 Timothy 6:16. Ang sabi po ng binasa natin kanina, walang nakakita at walang makakakita. So this is not God's divine, pure, divine essence. Because, tandaan po ninyo, God's Spirit, God is invisible, at hindi po ito yung kanyang divine, pure being na makikita natin. Eh ano po yun? Yung sinabi dito na makikita nila ang Diyos. Mapalad ang maamo sapagkat mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ano yon? We call that theophany. Makikita ang Diyos, the appearing of God or the form of God, theophany. Ang tawag po dyan sa bagay na yan. So when God created the world of angels, He decided to make Himself visible to them all the time. Nakikita po ng mga anghel ang Diyos. But that is not the pure divine essence. Kundi in a form like that of angels and human beings. Because God is spirit. God is invisible. Pero bakit parang tila may nakikita sila? Ito nga po yung theophany. This is the word para maunawa natin yung mga nakikita ang Diyos. Nakita ni Moses ang Diyos. Theophany po yun in the form of man, in the form of an angel. God constantly shows Himself here to the angels in a spiritual theophany, the form of God. The form of God, theophany. Na nakikita siya sa magitan ng form of man, kagaya doon sa kina Shadrach, Meshach, Abednego na nakasama nila. There looks like another man. There were 4 of them. Theophany po yun. Not visible using man's naked eyes. Spiritual theophany po. That is the explanation ng mga nakikita nating makikita nila ang Diyos o nakita nila ang Diyos. Theophany po. In theophany, the appearing of God or the form of God, the angels give glory and worship to Him who is on the heavenly throne. Theophany, literally in the form of God, is the explanation when the Bible says, Moses, Aaron, and the 72 elders saw the God of Israel. Pag binasa po niyo yung Exodus chapter 24, pag binasa po natin yung Exodus chapter 24, makikita po niyo mga kapatid, chapter 24, 9 and 10, makikita po niyo doon na tila ba nakita ng mga anghel, nakita ng mga elders, ni Moses, ni Aaron, ang Diyos. Ang ibig pong sabihin nito mga kapatid, how do we explain that? Theophany, the appearing of God in the form of God. But hindi na nakita yung pure divine essence. 1 Timothy 6:16, walang nakakita o makakakita man. Chapter 4 verse 24 ng John, God is spirit, invisible, distinct, ontologically iba po siya. Distinct from creature, uncreated spirit.
Kaya kagaya halimbawa po dito sa Exodus chapter 33, na ang sabi po ng Exodus chapter 33 ay ganito. Thus the Lord used to speak to Moses face to face as a man speaks to his friend. Nakita po niyo yun? The Lord used to speak to Moses face to face, as a man speaks to a friend. Ito po, ang paliwanag dito ay theophany in the form of God. So let me just tell you po and summarize that heavens could mean, kagaya ng ating pinag-usapan, as the Bible speaks, as the Bible reveals. That's why I believe heaven. That heavens could mean the cosmological or physical or visible heaven. Pero meron din pong theological or invisible heaven na hindi nakikita ng mata, naked eyes. Sa ibang dimension, ang una po ay the divine heaven, which is the pure divine essence of God. At gayon din po, the angelic heaven or throne room. At meron din pong heavens could mean the eternal future heaven, which is the eternal home of all believers, the new heavens and the new earth, kagaya ng ating mababasa sa 2 Peter chapter 3 at Revelations 21. And so this is what heaven is. I know that there's so much to discuss about heavens, but we do not have time. But reasons I believe the heavens, because the Bible speaks and regards the Bible as totoo. Kaya lang kinakailangan po nating makita ang iba't ibang description ng heaven. Now, let's talk about hell at this point in time po, mga kapatid. And sabi nga po, when we talk about hell, we need to be sensitive about this. Not that we do not want to talk about this, not that we deny hell, but we need to be sensitive and compassionate every time we speak about hell. Lahat ng nagsasalita patungkol sa tinatawag nating impyerno ay hindi dapat magbitiw ng parang walang malasakit. Because hell is not something na attractive po para sa lahat. At ayaw natin ang sino man ay makaranas ng eternal punishment. That's why we need to be sensitive about this. We can caution everyone. We can give a warning, pero hindi po dapat tayong maging alarmist or very alarming when we speak of hell. Meron pong dalawang nagsalita patungkol sa hell, nag-describe ng hell. Dalawa po sila. After the first speaker spoke, everyone was trembling, everyone was afraid, and everyone felt hopeless and deserted. Negative. Well, in a sense, yes. The second speaker spoke, and after the second speaker spoke about hell, everyone was crying, and everyone wanted to repent. I hope that when we speak of hell and when we talk of hell, hindi po pananakot ang maramdaman ng mga taong nakikinig. Hindi po hopelessness ang mararamdaman ng mga nakikinig. Kundi they will have a sense of conviction and crying, and that they will cry out to the Lord and repenting of their sins because of the reality of hell. Sabi po ni John Blanchard, at siya po ang nagbilang nito, of 1,870 red letter verses recording words which Jesus spoke, 13% are about judgment and hell. Kapag nakakita po kayo sa New Testament ng tinatawag nating mga red letters, pag nakakita po kayo, doon po sa 1,870 na mga red letter verses,
13% po doon patungkol sa judgment and hell. Ibig sabihin po, more or less, kung 13% out of 1,870, more or less 243 verses refer to judgment and hell. Ayon din po sa isang estimate, over one half of Jesus' parables related to God's eternal judgment of sinners. Unfortunately, kahit po ganito ang statistics, at ganito ang katotohanan, at ganito ang pagbanggit ng Biblia po sa tinatawag nating hell, there are people who deny the reality of hell, the existence of hell. So, tingnan po natin the denial of the doctrine of eternal punishment or hell. Ang una pong pananaw na nagdi-deny ng tinatawag nating eternal punishment in hell is what we call the secularist or materialist view. Para po sa secularist or materialist view, human beings are regarded as no different from animals and insects. Nakakalungkot naman, ano? Hindi daw tayo naiiba ang tao sa mga hayop at sa mga insekto. When they die, ayon sa kanila, they cease, they stop to exist. Wala na, tapos na. Their bodies return to dust. At para po sa secularist or materialist view, there is no heaven, there is no hell. Yan po ang pagtanggi sa tinatawag po nating the doctrine of eternal punishment. There's no hell. Ang tao parang hayop, pag namatay ang kanyang katawan, mawawala na lamang, babalik sa lupa, end of the ballgame. Stop na. Wala na. Meron po namang tinatawag na pangalawang view, universalist view. Ayon po naman sa universalist view, all people, even the most wicked, yung pinakamasama. Mag-isip na kayo ng pinakamasamang tao. Para po sa universalist view, all people, even the most wicked, will be drawn to God and be saved. Ayon sa view na ito, everyone will spend eternity in heaven with God who created them. Lahat babalik sa Diyos. Ultimately, salvation is universal. Kaya nga ang tawag ay universalist view. And therefore, because salvation is universal, there is no hell. Walang impyerno. Again, the denial of the doctrine of eternal punishment in hell. And siguro po may nakakakilala sa pangalang ito at gumagamit ng kanyang commentary. Walang iba kundi si William Barclay. At ang sabi po niya ay ganito. A good example of a universalist view. Sabi ni William Barclay, I am a convinced universalist. I believe that in the end, all men will be gathered into the love of God. In the end, all men will be gathered into the love of God. A good example of the denial of eternal punishment in hell. Kagaya po ng universalist view na ito. Orthodox Christian writers like him, Barclay, mahusay po itong sumulat ng mga commentary. He believed that the laws will be punished by annihilation. Yung mawawala na lang. Yung babalik sa non-existence. Which is, hindi naman po i-deny Jehovah's Witnesses and Seventh-day Adventists will agree na para sa kanila, ang mga makasalanan will not be punished in eternal punishment in hell, walang eternal punishment in hell, kundi sila ay annihilated, mawawala na lamang, magiging non-existence na lang sila sa dakong huli. Now, atin pong unawain, let us understand the reality of hell because the Bible speaks of hell. And let me describe to you kung paano po i-describe ng
banal na kasulatan ang tinatawag nating eternal punishment in hell. Una po, we need to understand that hell is Gehenna in Greek. It's like a garbage dump. Doon po nagmula at nag-ugat ito, yung hell, yung Gehenna. So the Greek word for hell is Gehenna. Hindi po Hades. Hades is not hell. Or hindi po Sheol na equivalent ng Old Testament Hebrew. Hindi po Sheol. Iba po ang Gehenna at iba ang Hades or Hades sa Tagalog at ang Sheol. We need to distinguish the two, Gehenna and Hades. Sapagkat hindi po sila pareho. Gehenna, hell, and Hades are different. We need to emphasize that po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-aral. Kaya nung binanggit po ng Matthew chapter 16, at alam na alam po ng marami ito, Matthew chapter 16 verse 18, na may sinabi po, at ito'y itinranslate, yung pong Matthew chapter 16 verse 18, na napaka-liwanag po mga kapatid ng pagkakasali ng ilang mga manunulat po o mga translator ng Biblia na ang sabi nga po dito ay ganito. Chapter 16 verse 18. Simon Peter replied, "You are the Christ." Verse 16 po muna, "the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you," verse 18, Matthew 16:18, "and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." ESV, the English Standard Version, translated, "and the gates of hell shall not prevail." And the gates of hell, which means it is a wrong translation. Kasi po, hindi po Gehenna ang ginamit sa Greek. And the gates of Hades, which speaks of kamatayan. Hindi po Gehenna. At meron ba pong even, I believe that even the King James Version translated it as the gates of hell. Which is, ang nasa original po ay Hades. Hades refers to death. Hades refers to the place and power of death. Gehenna always refers to hell or the place of punishment. Iba po ang Hades sa Gehenna. At ang ginamit po, mga kapatid, sa chapter 16, verse 18 ng Mateo ay hindi po Gehenna, kaya hindi dapat i-translate na hell and the gates of hell. I think that is very clear po na maging maliwanag. Unfortunately, meron nga pong nagtatranslate at nag-i-interpret ng mga Bible na ganyan. Kaya mag-ingat din po tayo sa mga, again, I already reminded you, be careful with the translation. Kasi may iba-iba pong mga version and translation. And it is always best, if possible, if we can always check yung po tinatawag nating original, the Greek or the Hebrew. So Gehenna is the valley of Hinnom. The valley of Hinnom was an actual valley south of the city of Jerusalem, and it was the most despicable place in Israel. For in this huge garbage place,
Dito po sa lugar na ito, yung mong katawan ng mga animals and even of criminals were thrown. Doon po tinatapon ng mga katawan ng mga namatay na hayop at minsan ng mga namatay na mga kriminal. As a garbage dump, there were maggots or worms and perpetual plains sa lugar pong yun. At napaka bigat nga po ng Gehenna or Valley of Hinnom na yon. Makikita po natin in Mark chapter 9, 42 hanggang 48, Jesus describes hell as the place where worm does not die and the fire is not quenched. Basahin po natin mga kapatid ang sinasabi. Marcos 9, ang talata po ay 47 at 48. At ganito po ang ating mababasa. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno, na dooy hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, makita po natin dito yung sinabi ng Biblia na hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi mamamatay ang kanilang apoy. Now, are the worms and perpetual fire figurative or literal? Yung po bang nabasa natin dito na ang kanilang mga uod, no? Hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi mamamatay ang apoy, figurative or literal? Well, it is highly figurative, mga kapatid. It is highly figurative to show how hard, how horrible, and dreadful place hell is physically. Napaka-horrible na place po. Yun po ang ipinakikita dito ng tinatawag nating worm and perpetual fire. It's a hard and horrible, dreadful place physically. With a strong caution to be compassionate, mga kapatid, sa lahat ng nakikinig about this topic. The reality will be worse than the symbol. Symbol pa lamang po itong nakikita natin na worm and mga uod at perpetual fire. Symbol pa lang po ito. Figurative pa lang po ito. How much more yung pong reality? And I think it should call our attention to be compassionate sa magiging kalalagayan ng mga tao pagdating ng araw na hindi nila tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Hell is like being confined in complete darkness. Ito pa po ang isang description ng tinatawag nating hell or Gehenna. Complete darkness. Now, this one reason, the perpetual fire in Mark 9:47-48 is figurative. It's the fact that hell is like being confined in total darkness. Makikita po natin, mga kapatid, sa Matthew 22 verse 13, ang sabi po ng Mateo 22 na ang sabi po ay ganito. Nang magkagay sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at ang mga kamay niya at itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis, ang pagngangalit ng mga ngipin. Makikita po nyo dito na sinabi ng Biblia na itapon ninyo siya sa kadiliman. Complete, absolute darkness. Kung ang uod at ang patuloy na apoy symbolize physical pain, yung absolute darkness symbolizes mental torture. It is so hard to imagine absolute darkness. Hindi po temporarily.
kundi forever. Now, when I say absolute darkness, again, it could be figurative, but it speaks of mental torture. Hindi lang meron pong physical pain, kundi meron din pong mental torture pagdating ng araw. Another one about hell, Gehenna, is hindi po lang siya parang garbage dump. Hindi po lamang siya absolute complete darkness kagaya noon. But here's another thing. Hell is an eternal separation from God. Now, wala na po yung salitang light. It's light. Wala na yun. Hell is an eternal separation from God. And you know what? This is the most miserable image of hell. That is eternal separation from God. There is the physical pain. Yung pong uod, yung perpetual fire. There is mental or emotional torture. There's the absolute darkness, hopelessness. But there will also be an eternal spiritual tribulation or misery, affliction of knowing that one will be eternally separated from God. Eternal spiritual tribulation, misery, or affliction that one will be eternally separated from God. We always call on God because we need Him. He is our hope. But to imagine an eternal spiritual tribulation, of misery, affliction, knowing that one will be eternally separated from God, napakabigat po. Dudurugin dapat ang puso mo nito. Especially when you see people na hindi pa nakikilala at tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Sabi po ng Mateo 7:23 ganito, "At kung magagay ipapahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan." Naroon po yung salitang magsilayo kayo sa akin, eternal separation from God. Ikalawang Tesalonica 1:7-9, "At kayo'y mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus." I beg you, huwag po sana tayong makabilang, ako po'y nakikiusap sa inyo, huwag tayong makabilang doon sa na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Huwag sana tayong mapabilang doon sa hindi nagsisitalima sa ebanghelyo. Kung ikaw ay nakikinig ngayong kaibigan at parang baliwala kung sino ang Diyos sa iyo, huwag ka nawang manatiling kabahagi nito. Nakikiusap ako sa iyo. Let us turn to God and turn from our sin. So just in case someone did not get my point, the reason I believe about heaven and hell is the Word of God is my authority. Wala po akong ibang authority kundi ang salita ng Diyos. And God's Word is crystal clear about the reality of heaven and hell. Wala na pong liliwanag pa sa ating mga nabasa at napakinggan at napag-aralan sa araw na ito, batay po sa liwanag ng salita ng Diyos. Sabi po ni Jack Catrell ganito, "Hell is not God's choice, but the sinner's choice." Kaya po ako'y nakikiusap. Kaya po ako'y naninikluhod that I am persuading you not to choose this way. Na tayo hindi nagsisitalima at patuloy na binabaliwala ang pagmamahal at ang pagtawag ng Diyos sa atin. Because hell is not God's choice. Unfortunately,
nakakalungkot man, hell is the sinner's choice. Let me tell you this. Ikalawang Pedro 3:9, kaibigan ko, ikay nakikinig. Ikalawang Pedro 3:9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. God wants you to repent. God wants you to come to Him. God wants you to embrace Him. While there is yet time, there will be heaven for those who acknowledge Him, His Son, as Savior, tagapagligtas. May panahon pa. Ibig niya na ang lahat ay magsipagsisi. And I hope that you will come to the point of your life na sinasabi mo, Panginoon, I need a Savior. I am a sinner. I am in need of a Redeemer. I am in need of a Savior. Kung ikaw ito, kaibigan, kapatid, I want you to pray a prayer like this and let us know if you did. Let's pray as if ikaw ang nananalangin. Panginoon, maraming salamat sa napakinggan kong mensahe patungkol sa katotohanan ng langit at impyerno sa liwanag ng iyong mga salita. Dalangin ko po, O Diyos, na ako'y tumalikod at patuloy na tumalikod sa kasalanan at humarap sa iyo sa pamamagitan ng aking pagsisisi ng aking kasalanan. Tulungan mo po ako sa paghakbang palapit sa iyo, sapagkat nais mo na ang lahat ay magsipagsisi. Ang lahat ay mga ligtas. Ito po ang aking dalangin at ang aking paghangad na ako'y maligtas sa pamamagitan ni Jesus at sa kanyang pangalan, ako'y lumalapit. Amen at amen. Again, kung ito po ay ipinalangin mo, kaibigan, at hindi mo pa tinatanggap si Jesus, let us know. Let other people know na nakakilala kay Jesus na ginawa mo ito. Na sa pamamagitan ng programa ito, napakinggan mo ito, ng pag-aaral ng salita ng Diyos about heaven and hell, ay nagkaroon ka ng isang desisyon na tumalikod sa kasalanan at tanggapin si Jesus. Kung ginawa mo ito, purihin ang Diyos. Let us know, please. Muli po, tayo nagbibigay ng papuri sa Diyos at nagbabalik ng patuloy na papurit luwalhati sa Diyos na umiibig sa atin. Salamat po sa inyong matyagang pakikipag-aralan sa series na ito, Reasons I Believe. Hanggang sa muli po, nagpapasalamat sa inyong lahat, Jonathan Orindiasa.